Sa ngalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Isang mapagpalang linggo po sa inyong lahat. Ngayong araw, ang ating mga pagbasa ay nagpapatunay po na totoo ang dyablo at mapamaraan po ito sa pagtukso sa atin. Kaya ang pinakamainam na tanong ay, ano kaya ang pinakamainam na paraan sa pagharap sa mga tukso ng dyablo? Sa ating ebanghelyo ngayong araw, mababasa po natin na si Jesus mismo ay tinukso ng dyablo 3 times. Ngunit hindi po naging matagumpay ang dyablo. Ano kayang paraan ang ginamit ni Jesus? Tingnan po natin. Una, ano sabi ng dyablo? Gawin mong tinapay itong bato. Pangalawa, sabi ng dyablo, magpatihulog ka. Kasi nasasabi naman sa Biblia na hindi ka papabayaan. Sasaluhin ka ng mga anghel. At pangatlo, sabi ng dyablo, ibibigay ko sa iyo lahat ng kahariang ito. Lumuhod ka lamang sa akin at sambahin mo ako. Mapapansin po natin na alam ng dyablo ang ating mga kahinaan at alam din po niya kung kailan tayo pinakamahina. Alam na alam din po niya ang laman ng banal na kasulatan, ang laman ng Biblia, alam din po niya. At marunong din po mangako ang dyablo, lahat ipapangako sa atin. Lumuhod lang tayo at sumamba sa Kanya. Kahit hindi sa Kanya, pwede niyang ipangako. Sa lahat ng ito, isa lamang po ang ginamit ni Jesus na panlaban. Ano po iyon? Ang salita ng Diyos. Sa bawat attempt ng demonyo, palaging sinasagot ni Jesus sa pamamagitan ng banal na kasulatan o Biblia. Sabi ni Jesus hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na mula sa bibig ng Diyos. Pangalawa, sabi ni Jesus, huwag mong subukin ang iyong Panginoon. At pangatlo, sabi ni Jesus sa dyablo, ang Panginoong Diyos lamang ang iyong sambahin. Nang ibig pong sabihin, ang pinakamainam na panlaban sa tukso ng dyablo ay ang salita ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, gaya ni Jesus, gamitin po sana natin ang salita ng Diyos na pananggalang sa tukso ng dyablo. Sapagkat ayon nga po sa sulat sa mga Hebreo, chapter 4, verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas pa sa alinmang tabak. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ako po si Father Bane. Muli isang mapagpalang linggo po sa inyong lahat. Paki-like and share na lang po nitong maiksing pagninilay natin. God bless po.